Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kaagapay, ating ipagpapatuloy ang ating tinatalakay na paksa patungkol sa lakas o kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Ang pamagat po ng ating pinag-uusapan ay The Joy of the Lord is my strength. Sa sitwasyon ng buhay mo ngayon, masasabi mo bang ikaw ay karapat-dapat o qualified? Ito ang napakahalagang katanungan sa bawat isa sa atin, sapagkat maraming nawawalan ng gana sa buhay dahil sa bagay na ito. Isang halimbawa na lang ay ang pag-a-apply sa trabaho. Maraming kumpanya ang napakadaming hinahanap na qualifications bago ka matanggap. Ngunit marami ring hindi pumapasa sa mga qualifications na ito. Kaya madalas, naitatanong mo sa sarili mo, am I qualified? Kung ating susuriin ang buhay ng tao, maraming kakulangan ito. Ito ang dahilan para makagawa siya ng marami ring kapalpakan. Ang mga kakulangang ito ng tao ang nagdadala sa kanya para siya ay ma-disqualified. Sa mag-asawa, kung yung titignan, may mga kakulangan ng bawat isa. Wala pong perpekto. Ito ang madalas nilang pinag-aawayan. Pag may problema tayo, our imperfections are colliding. Yung mga kakulangan ng bawat isa ang nakikita. Sa banal na kasulatan, mula sa simula hanggang wakas, maraming mga karakter ang naitalang maraming kakulangan o kapalpakan at hindi naging qualified katulad ng mga sumusunod. Si Eva at si Adan sa hardin ng Eden. Ang Diyos ay mayroon na lang iisang kautusan sa kanila, ngunit ang nakalulungkot nilabag pa nila. Si Abraham sa kanyang edad na 90, nagkaroon pa siya ng problema tungkol sa pakikipagtalik sa hindi niya asawa. Si Moises ay nakapatay at tinatawag din siyang stammer o bulol magsalita. Si Jacob ay tinaguriang Jacob the Deceiver o manlilinlang. Si Jonah ay may katigasan ng ulo, hindi marunong sumunod. Si David ay nakiapid. Si Solomon ay nagkaroon ng napakadaming asawa. Kung si Timothy naman ang ating pag-uusapan, siya ay masyadong bata. Si Martha ay masyadong mapag-alala. Si Saulo na naging Pablo ay mang-uusig ng mga mananampalataya. Napakadaming kapalpakan at kakulangan ng mga taong ito, subalit alam nyo bang ang Biblia ay sinulat para sa mga taong palpak at maraming kakulangan? Nakakapagtaka na ang sumulat ng halos 2/3 ng bagong tipan ay ang taong napakadaming pagkukulang. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Ating sumandaling pag-aralan ang diary ni Pablo. Ang sabi sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 10, ang mga talatang 7 hanggang 18. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo. Kung naniniwala ang sinuman na siya'y nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man, tulad niya ay nakipag-isa rin kay Kristo. Ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikatitibay ninyo at hindi sa ikapapahamak. Hindi ako mapapahiya. Huwag ninyong isiping tinatakot ko kayo sa mga sulat ko. Sinasabi ng ilan na sa mga sulat ko lamang ako matapang, ngunit kapag kaharap na may mahina at ang mga salita'y walang kwenta. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi namin sa sulat ngayong wala kami riyan, ay siya rin naming gagawin kapag kaharap na ninyo kami.
Hindi kami nangangahas na ipantay o ihambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Hindi kami lalampas sa hangganang ibinigay ng Diyos para sa gawaing itinakda niya sa amin. At kasama riyan ang gawain namin sa inyo. Hindi kami lumampas sa hangganang iyon, gayong kami ang unang pumunta riyan sa inyo, dala ang magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi kami lumalampas sa hangganan sa pamamagitan ng pagyayabang sa pinaghirapan ng iba. Sa halip, umaasa kaming tatatag ang inyong pananampalataya sa Diyos, at dahil diyan ay lalawak pa ang aming saklaw sa inyo. Sa gayon, maipapangaral namin ang magandang balita sa ibang mga lupain, hindi lamang sa inyo, nang hindi ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Ipinaliwanag ni Pablo sa tagpong ito ang tungkol sa mga taong laging ang tinitignan ay ang kakulangan. Hindi ba't madalas maglaro sa isip natin ang tungkol sa ating sarili? At naitatanong natin ang mga ito. Una, mayroon ba akong kakayanan? Mula sa pagkabata mo, ito na ang katanungang madalas maglaro sa iyong isipan. May kakayanan ba akong mag-aral? May kakayanan ba akong mag-asawa? May kakayanan ba akong maghanap buhay? Masasagot natin ito sa pangalawang katanungan. Mayroon ba akong tiwala sa aking kakayanan? Ang sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 10, talatang 7, ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo. Kung naniniwala ang sino man na siya'y nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man, tulad niya ay nakipag-isa rin kay Kristo. Ang kasagutan sa katanungang mayroon ba akong tiwala sa aking kakayanan ay mayroon, sapagkat ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Magagawa mo lahat hindi dahil sa sarili mong kakayanan, kundi dahil kay Kristo. Na kay Kristo ang ating kakayanan. Ang sabi sa Roma, kabanatang 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaagapay hindi tayo karapat-dapat. Wala pong qualified sa atin. Subalit ang sabi sa aklat ng Pilipos, kabanatang 4, talatang 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. You have what it takes because of Jesus. You are now qualified because of Jesus. Pwedeng ipaalala sa atin lagi ng dyablo na hindi tayo qualified, napalpak tayo, na marami tayong pagkukulang. You are what you are right now because of Jesus. Kaagapay yung kamatayan ni Jesus sa krus ay isang kompletong package para sa iyo at para sa akin. Hindi lang kaligtasan ang natanggap mo, kasama dito ang karangalan at katagumpayan mo sa iyong nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Pati yung kapalpakan mo kasamang inayos ni Jesus. Lahat ng disqualifications mo, inayos ni Jesus. Lahat ng atraso mo, inareglo na ni Jesus. Lahat ng kakulangan mo, pinunuan na ni Jesus. Ang gagawin mo na lang ay umamin ka na wala kang magagawa kung wala siya sa buhay mo. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa temang may pamagat na The Joy of the Lord is my strength. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.
Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.